para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Konstitusyon, proceed with trial. Busin na lang ng konti pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ngayon, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukompletuhin ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noon, noong 2011, laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon. Kung maalala nyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona, final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw, umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. So, bilang katugunan, gagampanan namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa Rules of Court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming Rules of Impeachment noon na kailangan po naming baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa ba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Di ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung isig ba yun o wet signature. Bawal po ang isig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung isig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung isig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Okay. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dating at yumaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene
at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa Rules of Court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang may iwan natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa Rules of Court? I'm only citing examples na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner. Natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, yung Sana natugunan ko yung iyong katanungan. Sir, Bagaman mahaba. Sir, yung normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct na impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan nasimulan at sinimulan ang trial ng may sesyon dahil kailangan mag-convene ang impeachment court ng may sesyon. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. So sir, it is better ba kung nai-submit ng House of Representatives earlier o few days before ng adjournment para may time kayo na na-actionan sa That plenary? is water under the bridge. It's not for me to decide or pass over the wisdom, absence or lack of it on the part of the House in filing it a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, huy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi. Considering yung mention nyo ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. So, Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court. sir, kahit sinabi ni PBBM na ayaw niya sa impeachment dahil divisive, sinuportahan pa na isang religious group, pero still, natuloy pa rin na-impeach si BP Sara sa House, na-transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa-impluensya ang House of Representatives? Siguro mas sila yung dapat mong tanongin yan, hindi ako. Basta ang Senado, gagampanan namin ang tungkulin namin ng, tatagalugin ko ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. And without fear nor favor, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. Since it is a political process, can we expect na lahat po ng mga senador na tatayong impeachment judge ay magiging fair and impartial, considering na iba kaalyado ni BP Sara? It is a political process, pero para sa akin, ito'y masasaksihan ng ating mga kababayan, tutunghayan ng ating mga kababayan.
At malaki ang papel na gagampanan ng public opinion naman talaga dito. At yan ang tinatawag na political process siguro. Pero maging ganun pa man, siguro sabay-sabay tayo, impeachment judge man or mga kababayan natin na manonood sa pagdinig. At base sa ating mapapakinggan, makikita, hindi maririnig o hindi makikita, tayo mismo ay gagawa ng sarili nating pasya. At dahil political process nga ito at mga politiko ang tatayong umuupo bilang hukom, sinong politiko ang kilala mo na sumusuwag, ika nga sa public opinion, lalo na sa panahon ng halalan. So, inimbento talaga itong sistemang ito na nagsulat kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan. From Myla muna, although para nabanggit nyo na, kung Phone in. kung sir, kung after election magko-convene yung impeachment court, tapos limited na yung time ninyo, carry over yun kung bago na yung composition ng mga senador at kongresista sa 20th Congress? Iyon ang aking paniniwala. Bakit? Ang Amerika kung saan natin kinopya yung ating sistema ng demokrasya at Republican government. Yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, 1/3 lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang 2/3 pa rin. Kaya pwede mong sabihing continuing body talaga yung Senado. Ang Senado ng Pilipinas, 12. So, walang majority, walang quorum ang maiiwan. Subalit, ilang bagay ang nais kong sabihin kaugnay nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts dahil ito'y hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na pagtapos ng Kongreso, i-file mo uli. Pag hindi na-aprubahan, kailangan aprubahan uli ng magkabilang kamara. Kahit na-aprubahan sa kamara, dito hindi, simula uli sa simula. Halos lahat naman siguro sang-ayon. Ito'y impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero siyempre, kikilalanin ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. So ano ang pwede nating ihalin tulad dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang ng Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga maestrado ng Korte Suprema, maestrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman. Yes, in fact, we will make it public. I don't see any reason why it should not be made public. It is not a secret document. It is a public document and I believe it should be made public. Sir, sorry, last na po. When is the earliest po sa tingin nyo na mapag-uusapan ninyong mga senador yung rules? June 2. Okay. No, formally, in plenary. In plenary. Pero sir, yung pagdadraft ninyo? Hindi kami na yun. Secretariat principally ang gagawa nun. Hindi na mga senador? Hindi na siguro. Magkukonsultahan na lang kami either virtually about this and simply consult them on the rules. Okay, before Mayan, So, RG, to finish, siguro magda-draft ang secretariat. Papadala na lamang sa mga senador for comment or inputs. Para at least pag-resume namin sa June 2, medyo joined na yung issues. Ika nga, kung ano na lamang yung pagbobotohan kung meron man. okay, before Mayan, RG, Ma, then Cecil, may patanong lang dito, sir. Just to put on record, if BP Sara is found guilty by the impeachment court, does that mean she could no longer seek for any government position? Perpetually disqualified na po ba siya? Yes, the penalty for a person convicted in an impeachment trial is removal from office and absolute perpetual disqualification to hold public office, elected or appointed. Okay, Mayan, and then RG. Good morning, Amen. sir. Sir, ako ba, ate? Ay, oo nga pala. Isa na una pala siya. Sorry, dalawang Sir, Mayan. sir, sabi mo kanina, kailangan amend yung rule, magkakaroon kayo ng pre-trial, mahabang proseso. Yung kay Justice Corona dati, umabot ng 2 months bago nagsimula. So ano yung chance ngayon ng impeachment dito sa Senate? Wala na. Anong ibig sabihin sa kasalukuyang Senado? Yes, sir. Kasi 1 month na yung natitira sa 19 Congress. Kung ang sinasabi mo ay trial, magkakaroon ba ng trial sa 19th Congress. Congress? Depende sa rules na i-approve namin.
Kasi gaya ng sabi ko, isa sa mga posibilidad, yung innovation ng Korte Suprema of late, meaning pagkatapos ng rules namin noon, na pwedeng mag-receive ng ebidensya ang commissioners, na pwedeng buuin ng may iwang 12 senador, na maaaring magsimula ng June, bago mag-June 30. So 19th Congress pa rin yun. Kung yan ang magiging pasya ng Senado ng 19th Congress kaugnay ng rules. So may posibilidad. Trial pa rin yun Bagaman presentasyon ng ebidensya sa commissioner ang technical na salita, trial pa rin yun. So, hindi pa din lumabas ng 20th Kasi naiwan yung dalawa. Lalampas ng 20th Congress o aabot ng 20th? Aabot ng 20th Congress, oo. Okay, may ano, okay. Halos tiyak na yon. Aabot ng 20th Congress at ang magpapasya na rito ay ang 20th Congress at hindi ang 19th Congress. Sir, Malalaman pa lamang natin yan matapos ang halalan. Sir, may patanong uli. Si ERAP na pardon, pwede bang ma-pardon din si Sara at eventually run again? Yes, Erap was not impeached. Erap was convicted and then was pardoned. Yes. Dun Not yung by the pardon. impeachment court. Okay. Dahil hindi naman natapos yung impeachment ni dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2. Okay, Mean. Sir, to be clear lang, Ay, hindi pa ba clear? hindi pa clear. Hindi. Sir, kasi yung natanong na kayo na pero para lang mas malinaw. Yung kay Senator Coco na sinasabi niyang special circumstance na pwede pa rin magkasundo kayo 100%, mag-convene kayo ng impeachment court during the break. Hindi na yun mangyayari. Only when, as I said, the impeachment court was convened. When we, the legislature, the Senate as a legislature, took note or took cognizance of the case, were all sworn into office and convened the impeachment court. Hindi naman nangyari lahat yun During session. Hindi kami pwede paano namin i-refer yung impeachment sa Rules Committee para i-report out ng plenary para may basihan na magsumpa kami bilang impeachment court at i-convene yung impeachment court. Paano namin gagawin lahat yun ng walang sesyon? So parang dapat sana kahit paano na-report out man lang kagabi sa session. Tapos after nun, kahit hindi kayo nakabuo ng impeachment court, pwede during the break bumuo? Hindi pa rin. Kailangan kasi yung Ganun pagsumpa namin at pag-convene ng impeachment court is in session. Ulitin ko ba't ba nyo kami minamadaling gumalaw ng ilang oras? Process lang. Sila mahigit 2 buwan, inupuan, pinag-isipan at pinag-aralan yan. Siguro naman entitled kami ng ilang araw man lang. Okay, RG and then si Mav and Excuse then me, sorry. Cecil. Sir, of course, there are those na may mga nagre-react na doon sa sinabi nyo kanina that it cannot be done during the break and that sa June 2 na ang earliest action. What is your message to them? Magbibigay-bigay ang School of Acting ako dun sa mga pabor sa impeachment complaint at laban kay Vice President Duterte. Magbibigay-bigayan din ako dun sa tutol sa impeachment at ayaw kay Vice President Sara Duterte. Hindi namin trabahong pakinggan sila. Trabaho namin gampanan yung aming tungkulin. Sa abot na aming makakaya, base sa itinatalaga ng batas at hindi base sa gusto ng magkabilang panig na klaro ay partisano, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay Vice President Sara Duterte. Wala kaming pakialam sa mga yan. Sir, just to be clear, until the Senate renders a decision on the merits of the case, she remains Vice President. Definitely yes. That is what the law states. Pero sir, right na. Unless, just for the sake of argument, because this was in part of our history, March 23, and I hope I will not be misquoted for this, March 23, final ang impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez. March 26, kinonvene ng Senate ang impeachment court, tapos nag-adjourn agad. In-announce na May 19 o May 9 ang impeachment case i-hear. April 29, nag-resign si Ombudsman Gutierrez. So that is the only instance na hindi matutuloy yung impeachment. Dahil ang parusa lamang sa impeachment ay pagkakatanggal sa pwesto and perpetual disqualification. May posibilidad sana na tinuloy ng Senado yun. Dahil yung resignation ay pagkakatanggal lamang sa pwesto. Pwede pa sana nilang ituloy yun para dun sa absolute perpetual disqualification.
Pero minabuti ng Senado noong panahon yun na wag nang ituloy at i-dismiss na yung kaso. Pero sir, right now, walang nang pressure o kumakausap sa'yo from both sides para yung isa, bilisan, aksyonan, o yung iba naman para upuan itong Well, impeachment. maraming bumabanat sa media magkabilang panig na gustong madalhin o gustong Mag-aksyonan. i-dismiss ito. Pero walang epekto naman. At tulad ng sabi ko, hindi ko papakinggan yung mga boses na yan. Ang papakinggan at susundin lamang namin ay yung tinatalaga ng batas, ng aming rules, at kung ano ang tingin naming tama, parehas, patas, at magbibigay ng mas mataas na kredibilidad sa proseso ng impeachment. Ano man ang kalabasan o maging resulta nito. Among your colleagues, sir, wala din ganung pressure, magkakaibang sentiments. Hindi kami nagkausap. Siguro itong mga susunod na araw pa lang kami magkakausap-usap pag nakita-kita sa kampanya. Pero ulitin ko, walang nangyaring meeting, pagpupulong o caucus na napag-usapan ito para yung mga sentimentong binabanggit nyo ay masabi o mailahad na aking mga kasamahan dito sa Senado. Okay, ma'am. Cecil and then Robert. Sir, pwede pa explain lang po na magkaiba yung session days sa trial days. Iba yung legislative calendar. Iba. Nung nagdaan, ang ginawa nila ay, kung naalala ko, tama, hapon ba? Yung sa Corona? Opo. Sa umaga yung regular Hapon, session. tapos sa umaga yung regular session. Pwede rin naman naming gawin uli yun. Or baliktad, umaga yung hearing, may takdang panahon, at yung session ang wala. Para mas mahaba yung talagang trabaho namin ng legislasyon. Kesa may cap yung trabaho namin sa legislasyon, we can switch it up. Pwede naman namin pagbaliktad rin yun. Yes, ma'am. Sir, kapag po nag-convene ng impeachment court, you have the power to compel VP Sara to appear here. She cannot say no. Kapag ka kinakailangan, oo. Pero kapag ka hindi kinakailangan, the accused, the subject of impeachment, the respondent, the defendant in an impeachment case, can waive his or her appearance. Kinakailangan lamang naman, ayon sa rules of court, na mag-appear ang isang defendant o akusado, una kapag ka arraignment, para sabihin niya, inaako ba niya o sinasabing hindi niya inaako yung mga paratang laban sa kanya, o pangalawa, pag kailangan siyang i-identify ng isang testigo. Maliban sa dalawang pagkakataong yun, merong waiver of appearance na tinatawag sa ilalim ng rules of court that has supplementary application sa impeachment court. Bakit Chief Justice Corona inaresto during the trial because he tried to walk out? No, hindi siya inaresto. Pinigilan siyang lumabas. Nandito na ako nun. Pinigilan siyang lumabas yung body ng Senado. Ang basihan ay court of record ang impeachment court. At dapat lamang na magpatuloy yon hanggang matapos yung kaso. At hindi dito dapat kinikilala yung pagpapalit nung nakaupong mahistrado, tulad nga ng sa ordinaryong kaso. Kung yun nga, criminal case, ang kapalit at ang parusa pagkamatay o kung may death penalty o habang buhay ng pagkakakulong, tuloy-tuloy. Ano pa kaya ito na administratibo lamang? Ibig sabihin, wala itong kulong, wala itong parusang kamatayan. Pagkakatanggal lamang sa pwesto at pagbabawal na humawak na anumang pwesto sa gobyerno. Okay, Amor, and then RG. Sir, sabi niyo ipapatawag lang si VP Sara pag kinakailangan. Pero what if gusto niyang magsalita, sir? Pwede. Karapatan po niya yun. That is part of the rights of an accused under the Bill of Rights to confront his or to confront the witnesses against her. Karapatan po niyan, mag-attend araw-araw, kada hearing, magsalita bilang abogado. Dahil pwede siyang tumayong abogado para sa sarili niya, o tumayo pa nga bilang testigo. Umupo bilang testigo. Pwede po yun. Nasa sa kanya. Pero hindi siya pwedeng piliting tumestigo sa kaso. Because it will violate, on the other hand, the right against self-incrimination. Kumbaga, hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at pwersahang paupuin doon para tanungin kung ayaw niya. That cannot be done. Sir, yung nangyari kay CJ Corona noon, pwede rin po ba, o gagawin niyo ng rules to, na magsi-statement lang ayaw niya ng Q&A? Hindi pwede. Dahil sang-ayon sa rules of court that is supplementarily applicable to impeachment to the impeachment trial,
may karapatan mag-cross-examine ang kabilang panig sa sino man testigo ipepresenta ng kabilang panig. So pag nagpresenta ng testigo ang prosecution, may karapatan i-cross-examine yan ng depensa. I mean, sir, si VP Sara, kung just in case No, na parang kung sino man nga, karapatan yan ng kabila. At kapag ka hindi na subject sa cross-examination, hindi admissible yung testimonya ng testigo. Sir, may... Sir, pag just in case naman daw ipatawag nyo, kailangan siya, pero hindi siya dumating, meron bang kaparusahan pag ganun? The impeachment court, very much like the Senate, more so in fact because it is an impeachment court, has the power and authority to issue subpoena. May kapangyarihan nga kami mag-issue Issue ng subpoena. subpoena.